Nawa ulo na isang gwardya na pinukpok umano gamit ang lata ng spray paint. Ang inaakusahang namukpok, isa sa mga nagrally sa Department of Justice 4 na araw bago ang State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Saksi, si Rafi Tima. Sa gitna ng rally ng ilang grupo mula sa Bayan Timog Katagalugan sa harap ng Department of Justice, tumambad ang gwardyang ito na duguan sa ulo. Gate niya, pinukpok umano siya ng lata ng spray paint na isang rallyista. Nag-spray sila ng ngayon pinaawad ko sila kasi bawal nga dyan, kasi vandalism. Kinumog na nila ako pagtingin ko na lang, biglang yung matanda na yun, sumuntok sa akin Tapos may pumukpok. Hindi agad isinuko ng mga rallyista ang itinuturong pumukpok sa gwardya, pero kalaunay, nagpunta sila sa MPD Station 5 para sa investigasyon. Ang ating biktima ay dinila muna sa PGH para malapatan ng kaukulang medical attention at dadalhin ito sa Station 5 para pagsampa ng kaukulang reklamo. Bukod sa protesta sa tanggapan ng DOJ, sumabay din ng pangangalampag ang iba't ibang grupo, 4 na araw bago ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. May nanawagan ng dagdag sahod para sa government workers. Mahal na presyo ng bigas at iba pang bilihin ang giit ng ilan. Ang iba, tutol sa matatag curriculum na pahirap anila sa mga guro. May mga grupong idinaan sa pagtatanghal ang kanilang protesta. Inihahanda na rin ang gagamiting effigy sa araw ng SONA. Ang aming paninindigan at kinonsultan rin namin sa mga abogado namin, bahagi ito ng protected free speech, ginagarantihan ng konstitusyon. Hindi ito katumbas ng pagsusunog ng basura na bawal daw sa Clean Air Act at sa iba pang mga batas. No, this is a protest message. Ayon sa MMDA, magpapatupad ng zipper lane sa southbound na bahagi ng Commonwealth Avenue para bigyang daan ang mga sasakyan ng mga opisyal at bisitang papunta sa Batasang Pambansa. Isasara naman sa trapiko ang Batasan IBP Road simula alas 8 ng umaga sa araw ng SONA. Magpapatupad din ng gun ban sa araw ng SONA. Kahapon, sinabi ng Malacanang na isinapinal na ng Pangulo ang kanyang talumpati. Ngayong araw nasa Balabac, Palawan si Pangulong Marcos para mamahagi ng ayuda sa mga naapektuhan ng El Nino sa Palawan at Marinduque. Doon ibinida niyang patapos na ang runway sa Balabac Air Base. Isa sa idineklarang pasilidad na gagamitin sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Nasa huling bahagi na lang ang paggawa natin ng Balabac Military Runway, lalo na't malaki ang papel ng gagampanan ng Palawan sa pambansang seguridad. Sabi pa ng Pangulo, prioridad din ng kanyang administrasyon ang pagtatayo ng airport sa Pag-asa Island. Kasama din siyempre sa ating prioridad ang pagpapalago ng turismo sa inyong lalawigan at sa pagpapabuti pa ng daloy ng transportasyon dito. Ito'y gagawin natin sa pamamagitan ng Puerto Princesa Airport Development Project at Pag-asa Island Airport Development Project. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.